isa. Purihin ng Panginoon sa panibagong umaga na binigay sa atin ng Diyos upang purihin siya at mag-aral ang kanyang mga salita. Hallelujah. Sa oras pong ito, tayo pong muna iaawit sa Panginoon. Let the first song I sing today be a praise to you. Let the first song I sing today be a praise to you. Let the melody linger all day long. Let the smile of a kind deed show my praise to you, and encourage someone else to sing along, singing praise the Lord, singing praise the Lord, singing praise the Lord, singing praise the Lord. Let the first song I sing today be a praise to you. Let the melody linger all day long. Let the smile of a kind deed show my praise to you, and encourage someone else to sing along, singing praise the Lord, 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 singing Hallelujah. Salamat sa inyo, aming Ama, sa panibagong umaga na pinagkaloob niyo po sa amin. Sa aming pagsimula, inihiling po namin muli ang pagsama ng Banal na Espiritu sa aming pag-aaralan, O Diyos, upang maging bukas ang aming puso at kaisipan sa pagtanggap ng mga ito, O Diyos. Sa mga panahon na kami ay makakarinig ng mga bagay na makasakit sa aming damdamin, kunin namin ito bilang pagtutuwid na lang gagaling sa inyo. At sa bagay na dapat namin matutunan upang kami ay lumago bilang inyong mga anak. Salamat po, aming Ama, pagkakatiwala po namin sa inyong lahat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Gandang umaga po muli sa bawat isa. Salamat sa Panginoon sa kanyang sumasaganang biyaya, sa kanyang sumasaganang pagpapala sa bawat isa. Bago po tayo magsimula, bago ko po makalimutan, pakisama po sa panalangin. Sa Sabado ay magkakaroon po ng pinakaunang youth camp, youth gathering ng Taiwan sa lugar ng Galilee. Kaya nakadedicate yung gawain na iyon para sa mga kabataan, para maabot yung mga kabataan at para maranasan nila ang pagkilos ng Panginoon, higit sa lahat ay magtalaga ng buhay para sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Patuloy na po tayo sa ating pinag-aaralan. Dito na po tayo sa Matthew chapter 5 verse 9.
Matthew chapter 5 verse 9. Sabi po dito, Blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God. Blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God. So, anong ibig sabihin ng peacemaker? Anong ibig sabihin dito ng Panginoon na peacemaker? Ang ibig sabihin po ng peacemaker is the one who actively brings people together. Yung pinagsasama-sama ang mga tao, nire-reconcile anumang mga division na nangyari. Kung ano mayroong mga division sa dalawang panig, pinagbubuo ang mga ito. Hindi pinagwawatak-watak, hindi pinagkakagalit-galit, kundi pinagbubuo. Sunod, it creates harmony. Once na mabuo yung pagsasama-sama ng mga tao, nagkakaroon ng harmonious na unity. Ibig sabihin nun ay nagkakaisa, no, sa kanilang mga lakas at nagsasama-sama upang magkaroon ng magandang pagsasama, harmonious unity. So, tinatrabaho nila ay magkaroon ng kapayapaan between humanity and God. No? Pagkakaroon ng kapayapaan sa tao, between sa tao at sa Diyos. Nire-resolbahan nila yung anumang mga pagtatalo, binubura nila anumang mga division, nire-reconcile nila anumang mga differences, at inaalis na yung anumang mga issue. They silence conflicts. Hindi nila binobrot out, hindi nila pinapangalat, hindi nila isinasa publiko, o kaya ay hindi nila ano ba magandang term doon? Hindi nila pinagchichismisan ang mga conflicts, kundi tinapatahimik nila ito, tinatanggal nila ito, siniresolbahan ito, at they build right relationships from those conflicts. Yun po yung ibig sabihin ng peacemaker. Tingnan natin ano ba yung characteristics ng isang peacemaker. At mamaya tatalakayin natin bakit sinabi ng Panginoon mapalad ang mga peacemakers. So, who are the peacemaker? Ano yung characteristics ng isang peacemaker? Number 1, the peacemaker is the one who strives to make peace with God. Pinupursigin niya na magkaroon siya ng kapayapaan o payapaan, no, sa Panginoon. Nung una kasi ito tayong mga mananampalataya, kung tayo ay hindi pa mananampalataya, tayo makasalanan pa, wala tayong kapayapaan between us and God. Actually nga, in rebellion tayo sa Panginoon nung tayo ay makasalanan. Dahil sa Panginoong Jesus, sa kanyang ginawang kabutihan sa atin, nagkaroon tayo ng pagkakataon na mabalik yung payapaan, no, yung payapang pagsasama natin ng tao sa Panginoon. Ngayon, the peacemaker strives to make peace with God. Para maging peacemaker ang isang peacemaker, okay, bago ko patuloy, baka isipin ng ilan, ang peacemaker ay iilan lang. Hindi, mga kapatid, tayong mga mananampalataya, mamaya makikita natin, tayong lahat ay tinatawag na maging peacemaker. Tuloy po natin. Hindi ito piling tao, no? Hindi ito yung mga leader lang. No, everyone should be and must be a peacemaker. So, a peacemaker first conquers inner struggles, resolve internal tensions, and overcome pressures. They seek to align their lives with God through faith and reconciliation. So, nung tayo makasalanan pa, marami tayong issues sa loob. Mga kasalanan, karumihan, at marami pang iba. So, para mawala ang mga bagay na ito, maresolbahan ang mga bagay na ito, ninanais ng peacemaker na makapagpayapaan sa Panginoon, magkaroon ng connection muli sa pamamagitan ng pananampalataya at pag-reconcile. So, mananumbalik siya sa Panginoon. Basahin natin sa Romans chapter 5 verse 1. Sabi dito, therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Sa Tagalog, kahit itinuring na tayo matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya at nagkaroon tayo ng kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesus Kristo. So, salamat sa Panginoon.
So, kaya kapag tayo ay nakapanumbalik sa Diyos, manunumbalik din yung payapaan ng tao sa Diyos. Hindi na tayo in rebellion sa Panginoon, kundi we are united with Christ, no? And having peace with God. Meron na tayong payapa, wala nang namamagitan sa atin. O kung meron nang namamagitan, yun ay ang kapayapaan. Next. The peacemaker is the one who strives to make peace in others' life. Nagnanais siya na magkaroon din ng kapayapaan ang ibang tao. So, peacemakers encourage others to find peace with God and help them to conquer their own internal struggles. Nagnanais rin ang mga peacemaker na magdala ng kapayapaan sa tao by bringing them the gospel of peace, mabuting balita. Hindi lang sila yung nagnanais na magkaroon ng payapaan sa Panginoon. Ninanais din nila na ang ibang mga tao ay magkaroon ng payapaan sa Panginoon. Binabahagi nila yung kanilang naranasang kapayapaan sa Diyos. Sabi sa Romans 14:19. Roma 14:19. Therefore, let us pursue the things which make for peace and the things by which may edify another. Sa Tagalog, kaya nga sikapin natin ang mga bagay na nagdudulot ng kapayapaan at kapwa na nakakapagpatibay sa isa't isa. Pursuing something that would bring peace para sa mga tao at pagpapalakas sa papatibay sa kanila. So the peacemaker brings the gospel of peace to those who don't have peace to be able to experience peace. Dinadala nila yung naranasan nila dun sa ibang tao pang maranasan din ng ibang tao. Next. The peacemaker is the one who strives to make peace between people. So, hindi lang sila nagdadala ng kapayapaan sa tao, kundi nakipagpayapaan din sila sa tao. Kung ang tao, ang peacemaker, nakipagpayapaan sa Panginoon, they also pursue peace between them and other people. Nakipagpayapaan din sila sa ibang tao. So, a peacemaker actively works to resolve disputes, remove division, and build healthy, harmonious relationship. So, makikita natin dito, from the word peacemaker, yung maker, salitang maker dun ay action word. And it is active. A peacemaker actively, kumikilos po ito, hindi po ito passive, no? Inisip kasi ng ilan, as a peacemaker, you should be quiet, no? Kung meron mang mangyayari, aawat ka lang, pero hindi ka gagalaw, no? Hindi ka kikilos. Pero, as a peacemaker, you need to resolve disputes. Hindi magkakaroon ng kapayapaan hanggat hindi naayos yung problema. Akala kasi ng tao na to be able to obtain peace, you need to run away. O kaya ay takasan yung mga nararanasang problema. Di ba? Ganun ang ugali ng tao eh. Gusto ko munang pumunta sa magbakasyon. Gusto ko munang pumunta sa ibang lugar para naman pumayapa yung aking isipan. Yun ang worldly peace. Pagtakas, paglayo, pag-alis sa mga problema, hindi pagharap sa mga problema, to be able to experience a short amount of peace. Pero ang peacemaker, hindi niya tinatakasan yung problema. Dinedirekta niya dun sa mismong ugat upang mawala yung problema, to be able to have peace. So, a peacemaker is actively moving. Yung iba kasing mga tao ay ganito. Okay na, pinatawad ko siya, pero hindi ko siya makakausap. Di ba sabat, pastor, na patawarin na lang yung isang tao, tapos huwag na lang pansinin, hindi na lang kausapin? Hindi ganun ang peacemaker. A peacemaker, hindi lang nagpapatawad, kundi nakipag-ayos din. No? Nakipagpayapaan din dun sa tao, which is very hard for our flesh. Bakit? Kasi yung tayong mga tao ay prideful. We may say, or we may forgive them, pero hindi natin nanaisin na may pagpayapaan sa kanila. Pero katulad ng sinasabi ng Panginoon dito sa mensahe ng Panginoon ngayong araw na ito, hindi lang tayo nagpapatawad, nakipagpayapaan din tayo sa kapwa natin.
Amen po ba? Sabi ng ilan, hindi no, okay na yun, pastor, napatawag ko naman. Actually nga, pag gano'n na gano'n na hanggang doon lang tayo, hindi tayo mukhang nagpatawad eh. Nagpatawad lang siguro sa nguso, pero hindi sa puso. Sa panlabas lang, hindi sa panloob na pagpapatawad talaga. Straight from the heart. Diba ba? So, kung talaga pinatawad natin, kailangan makapagpapayapaan din talaga tayo. Alisan ng sama ng loob, hindi lang patawaran. Pakikipag-ayos, building unity, removing divisions, building healthy and harmonious relationships. Basa tayo ng isang talata. Basahin natin itong 2 Timothy 2:24. 2 Timothy, 2 Timoteo 2:24. Sabi dito, "And a servant of the Lord must not quarrel, but be gentle to all, able to teach and patient." Sa Tagalog, ang mga lingkod ng Panginoon ay hindi dapat makipagtalo. Ganda yung sa English eh. Must not be quarrel, but gentle to all. Nagpapakita ba ng gentleness yung pag-iwas mo sa iyong pinatawad o sa iyong naging kaaway? Actually nga, the character, isa sa mga fruit to ng spirit gentleness. And the character of God does not push people away. Yung gentleness, character ng Panginoon yan. When we manifest the fruit of the Spirit, it draws people close to you because you show God's character. God's character does not push people away, but makes them close to them. Ngayon, kung sinasabi natin, I have gentleness, lumalabas sa akin at nagmamanifest sa akin ang fruit ng gentleness, bakit lumalayo ka sa tao? O bakit pinapalayo mo, pinupush mo away yung mga tao? Malinaw po ba? So, a peacemaker makes peace between them and other people. They strive to remove the hatred, remove the ill feeling, and build healthy and harmonious relationship. Sunod, a peacemaker is the one who made peace with God. Katulad ng sinabi natin sa binalik niya yung payapaan sa tulong ng Panginoon dahil sa Panginoong Jesus na panumbalik yung payapaan ng tao niya sa Panginoon. Nagkaroon na ng kapayapaan at because of that, the peacemaker experience and knows God's peace personally. Hindi lang na establish muli yung yung payapaan between them and God, naranasan din niya yung kapayapaan galing sa Panginoon. To be able to experience that the peace that comes from God, we must make peace between us and God. Once na mangyari yon, mararamdaman natin at mararanasan natin yung kapayapaan na nanggagaling sa Panginoon. Ngayon, what's the difference between the peace that comes from God and the peace from the world? Mga kapatid, yung peace na nanggagaling sa mundo ay pagtakas lamang sa problema o kaya ay panandalian lamang. Minsan nga yung peace na nanggagaling sa mundo ay dahil sa pagiging in denial sa mga problema at nararanasan. But the peace that comes from God does not depend on outer circumstances. Yung peace na nanggagaling sa Panginoon hindi nakadepende sa nangyayari sa palibot, no? Kahit ikaw ay nasa gitna ng ulan, you can still smile at the storm. May kantang yan kantang pambata yan With Christ in my vessel, I can smile at the storm, smile at the storm, smile at the storm. With Christ in my vessel, I can smile at the storm until He takes me home. Tapos may chorus pa. Sailing, I'm sailing home. Sailing, I'm sailing home. With Christ in my vessel, I can smile at the storm until He takes me home. Kung ang Panginoon ay nasa sa atin, sabi nyo sa kanta, I can smile at the storm. It shows peace and joy. Na kahit nasa sayo ang Panginoon,
kahit nasa gitna ka ng bagyo at nasa sayo ang Panginoon, you can still smile at the storm until He takes you home. Dadaan ka sa gitna ng mga pagsubok, gitna ng malabagyong mga sitwasyon, but you can still smile at the storm because you have Christ in your vessel, the Prince of Peace in you. Hanggang sa madala ka niya palabas sa bagyo until He takes you home. Actually nga, medyo malalim na yung kantang iyon. Pambata pero applicable sa ating mga tatanda. Until He takes you home. Taga saan ba tayo mga kapatid? Taga dito ba tayo sa lupa? Pagpumanin nyo na po kato kay sinisipon. Taga dito ba tayo sa lupa? Hindi. Simula na tayo nakakilala sa Panginoon, tayo na ay mga citizens of heaven. So you can still smile at the storm buong buhay mo hanggang sa makarating ka sa piling ng Panginoon. Amen? With Christ in my vessel, I can smile at the storm. So a peacemaker experiences and knows God's peace personally. And because he has the peace that comes from God, ang next naman dapat natin maunawaan, makers love peace but do not avoid trouble. A peacemaker can smile in front of a situation. A peacemaker can smile in front of an issue, in front of a conflict. Kayang ngumiti ng peacemaker na ito, papasok dun sa problema para maisaayos. Kasi hindi nakadepende dun sa nakapalibot sa kanyang kapayapaan na nararanasan niya. It all comes from inside, from God, from the Holy Spirit. So true peacemakers are not passive. They are not passive. They confront problems and help bring reconciliation even when situations are challenging or threatening. Especially sa mga leaders, we don't run from problems. We don't run from situations. Yes, we pray for it. Oo, pinapanalangin natin na Panginoon, tulungan niyo po kami maayos ito, pero we need to move, to actively move, confront problems, no? Bring back reconciliation. Kahit napakahirap, napakabigat ng sitwasyon, we don't run from them. We face them with the peace that comes from God. Amen po ba? Kahit na nasa gitna tayo na napakadaming troublemaker. Yun kasi yung yung counterpart ng ng counterpart ba, or tama ba yung term ko? Mga troublemaker. Kung merong peacemaker, meron naman troublemaker. Kahit sa gitna na napakadaming troublemaker, you can still actively work to restore harmony and resolve conflicts. Ngayon, katulad sinabi natin kanina, peacemakers bring peace to those who don't have peace by spreading the gospel of peace. Ngayon, pinapamahagi natin ang salita ng Diyos not by harsh means, by loudness, domineering speech, threats, at pag-aabuso, abusive tactics, kundi we spread the gospel through peace, not force, with sensitivity to others' dignity. Ano ba tayo magbahagi ng salita ng Diyos? Naalala ko yung kwento-kwento dito sa Door of Faith. Kapag tinuturo yung patungkol sa evangelism, meron daw isang galing dito sa Door of Faith. Excuse me. Meron nang galing dito sa Door of Faith na nag-evangelize sa jeep. Ayaw tanggapin yung kinakausap. Ayaw tanggapin na kinakausap ang Panginoon. Tapos ang sabi na lang nung nag-evangelize, sige brother, kita-kita na lang tayo sa impyerno. Ayaw tanggapin, sige, magkikita tayo sa impyerno. Hindi ganon. So, hindi sa ganong kaparaanan. Does that show peace? Peace, a peaceful way of sharing the gospel? No. Humingi tayo ng gabay sa Panginoon kung paano natin may babahagi ang salita ng Diyos in a peaceful
matter. Ngayon alam na natin ang ibig sabihin ng pagiging peacemaker. Bakit naman sinabi ng Panginoong Jesus na mapalad or blessed are the peacemakers? Nung ang Panginoong Jesus ay narito sa lupa, He embodied and brought peace to the world. Siya mismo ang kapayapaan na dumating dito sa mundo. Siya ang naging mediator. Siya ay namagitan sa mga tao at sa Diyos. At ang kanyang pagkilos ay hindi sa paraan ng puwersahan. His approach was with gentleness and peace. Ang gusto ng mga tao sa Panginoong Jesus noon, na siya sa lupa, ay may pagdigmaan na tayo sa pabagsakin na natin Roman Empire. Ikaw na yung hari namin, ikaw na ang magtanggol sa amin. Pero he does not come down here in this world para makipagdigmaan sa mundo. He brought peace to this world. Kaya ang tawag sa Panginoong Jesus, the Prince of Peace. No, dahil sa ginawa ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo, He made peace between man and God. Kaya nawala yung barrier between humanity and God. Natanggal yung veil. The veil was been torn. Malaya nang makakapanumbalik ang mga tao sa Panginoon. Maibalik yung relasyon, yung connection. Kaya nga, it will make sense para sa atin. Because everyone who is a peacemaker, katulad ng Panginoong Jesus na the OG peacemaker dito sa mundo, original peacemaker, ang Panginoon. Ang Panginoong Jesus tinawag na anak ng Diyos. Ganon din naman po tayo. If we are peacemakers, we are really called the children of God. Because the children of God are the only ones who pursue peace between them and God and them and other people. Amen? So, kung hindi tayo magiging peacemaker, hindi tayo matatawag na anak ng Diyos. Because those who are peacemakers, tulad nung sinasabi sa ating talata, tulad sinasabi sa ating talata, blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God. Amen? Tayo manalangin. Aming Ama, salamat po sa inyo sa araw na ito. Help us to be peacemakers. Not just having peace internally, but having peace between us and you, at sa amin between sa ibang mga tao. Ipagpayapaan kami sa inyo at sa ibang mga tao, O Diyos. May we be a person who brings peace, not confusion. May we be a person who brings unity, not division. Hallelujah. Kung saan kami naroroon, Panginoon, we don't bring divisions, we don't bring issues, we don't bring conflict. We bring peace. May we be true peacemakers, O God. Salamat po sa inyo, Panginoon. Nawa ang aming mga pinag-aralan sa araw na ito ay tumanim sa aming puso at lubusan naming maipamuhay, O Diyos. Dahil yan naman ang nararapat. Maipamuhay namin ang lahat ng ito upang mapakita namin sa mundo kung sino kayo, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Tinatas ko pong bawat isang naririto na ikinig, pupunta sa trabaho, may ginagawa, Panginoon, bumabiyahe. I pray a peaceful journey, peaceful work para sa kanila. Ganon din sa mga makikinig pa lang mamaya. Ngayon ay nasa ibang oras, paggabi ng malalim ng gabi, pagpapahinga na, give them peaceful rest. At mamaya sa mga makikinig mamaya, give them peace to everything that they are doing. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. God bless po sa bawat isa. Purihin po ang Panginoon. Pakisama niyo po kami sa panalangin sa darating pong Sabado, November 16 hanggang 20 ay pupunta po kami sa Pulilio Island para bumisita at dumalaw, pagbahagi ng salita ng Panginoon, makapagbigay ng oras sa bawat isa, may panalangin, at
tulong ng Panginoon, no, kumilos ang Diyos sa kamanghamanghang bagay po para sa atin. At inulit ko po, kasama rin po muli sa pananalangin, yung mangyayaring camp meeting, kasabay po nung dates na iyon. November 16 po magsisimula, camp meeting ng mga youth sa Taiwan. Kaya, God bless po sa bawat isa. To God be all the glory. See you po sa next devotion. God bless po.